usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes. Adlaw sa ato ang balaang bata Senyor Santo Niño, Abril 16 to 2021. Sama sa naandan, among ihatod ganinyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita ganinyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutlo usab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-iskot-iskot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Ang basahon ang inyong mga text messages nga padangat nga ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos, Rabacal, sa Sanandan, kabanato matong partner ba ng buntag, Konsihal Maluwano Inukando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang atong gipaabot ang ato ang weather update ikas pag-asa maktan ato sang ipadangat og unang atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 2 flyovers pushed in Cebu City Highway. DPWH detailed engineering study started. Sa Super Balita sa Sunstar, duha ka flyover tukuron sa Bacalso Avenue, apil na underpass gikan mambaling padung sa Coastal Road. Sa The Freeman, public consultations ongoing, more flyovers rising. Sa Banat News, sa The Freeman, smoke belchers gipang sikop. Dulan 500 na ang gipamulta sa CCTO. Sa Philippine Daily Inquirer, Duterte lifts 9-year ban on new mining deals. Sa Philippine Star, FDA says AstraZeneca jabs should resume. Sa Manila Bulletin, NCR virus situation on reverse trend. Ug sa Tempo, Shabu from Ayuda. Maukatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik atong ipadangat kaninyo itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN Channel 47 ug nautusab nga atong mapadangat ang ato ang weather update gikas pag-asa. Nakaron ato ang weather forecaster gikas pag-asa maktan maing buntag. Yes, good morning. Ayong adlaw mamalo sa atong mga tignaw kini ang atong latest weather update kanong adlaw Biyernes, April 16, 2021. As of 6:20 AM today, nakasulod na sa atong parang atong ginamonitor na severe tropical storm sa gawas ng par ug pangalanan na Bising. As of 3 AM today, din andun na nakini hangin na umabot sa 110 km per hour sa sentro ug mga pag-unos o gustiness na moabot sa 135 km per hour. Alam sa kailangan sa Mindanao og nag-iag kini sa kasadpan og kipaspaso na 10 km per hour. Samtang ang draft of extension ni STS Bising apekto sa amihanang bahin sa Visayas ug Mindanao. Ug para sa anong forecast ang Eastern Visayas makasinati og mga dag-umon, mga kalangitan inubanan sa mga kapatpatag ng mga pag-ulan, panugdog og kilat tungod sa draft sa STS Bising. Ubang bahin sa Visayas lakat ng probinsya sa Sugbo, makasinati pa nagsama panganulan ngadto sa madagong mga kalangitan, inuban sa mga patak-patak ng mga ulan o panugdog ug kilat tungod sa localized thunderstorms. Padayon lang gihapon tang mag-monitor sa atong mga gina-issue ng mga
thunderstorm advisories ug sa mga latest updates bahin sa pinakaulang kalumbuan aning bagyo. Kasadangan ngadto sa kusog nga hangin paghuro sa hangin gikan sa amihanang silangan ngadto sa amihanang kasagpan ang mga pasalabit sa silangan nga bahagi sa Visayas o kadagatan kay kasalangan ngadto sa Baluron. Hinay ngadto sa kasalangan nga hangin gikan sa amihanang silangan ngadto sa amihanang kasagpan ang magpasalabit sa ubang bahin sa Visayas, sakit ng probinsya sa Sugbo diin kadagatan magmalinawan ngadto sa kasalangan ng pagbalud. Og diri sa Sibong atong dagat mihunas ganihang 6:33 sa buntag ug motaog unyang 12:49 sa udto. Sugod sa atong temperatura 25 ngadto sa 32 degrees Celsius. Atong adlaw ni silang ganihang 5:33 sa buntag ug mosalop unyang 5:55 sa hapon. Atong Philippine Standard Time 7:53 sa ugma. Ug mao ni ang atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST. Bern Domingo, daghang salamat. Thank you very much. Ug may buntag yung tanan din has Pag-asa Mactan. Balik ta karong taod-taod alang sa ato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmug og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kakutas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa pagginhawa. Estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, selebrasyon sa ika-500 ka tuig ng kasumaran sa Kristyanismo sa nasod sa diha sa Basilica gihulagway sa kapulisan nga malinawon. Kapin sa 300 ka mga pulis ang gipakatapsod ug gawa sa simbahan aron matagag kahapsay ug matuman ang minimum health standards. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hugot nga seguridad nagipatuman sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa sulod ug gawa sa Basilica Minori del Santo Niño sa wala pahingpit gisugdan ang pag-reenact sa labing unang misa o bautismo sa Pilipinas. 500 ka tuig na ang nakalabay. Alas 10 pa lang sa buntag gipakatap na ang 350 ka mga personel gikan sa Cebu City Police Office nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy City Director for Operations sa CCPO, uban ang augmentation gikan sa Central Command. Mato ni Parilla nga gawa sa 350 ka mga uniform personnel aduna pay
laing 50 nga gipastambay kung ugaling gikinahanglan pa duga mga pulis nga mubantay. So we have 350 personnel and we have another 50 for standby. No, in case nga doon na pagdaghan nga mga tao. So natay standby nga 50 additional personnel ready for deployment. Ang mga dalan nga naglibot sa Basilica ang gipangsirado ug wala paagi sa mga pribado ug mga publikong sakyanan, gawas lang nadto nga mga dunay stickers nga gihatag kanila sa simbahan nga makasulod aron na mohatod sa mga VIPs. Sama sa sinulog nagbutang sila ga usa ka entrada ug duha ka exit diin kadto nga mga tawo nga dinapit nga motambong sa kalihukan. Masiksik ang ilang mga dala. Dugan ni Parilya nga ang trabaho sa pulis gawas sa pagbantay sa mga kriminal mao usab ang mopatuman sa minimum health standard kini aron malikayan ang COVID-19. Of course ang ato ang health protocol. Mo ginay ato ang primary sad nga function karon, not only for the physical security but also the health protocol nga mo ay ato ang ipatuman sad maximum nato nga health protocol. Gipanabanan sa kapulisan nga nahuman ang programa alas 10 na sa gabi nga gihulagway ni Police Lieutenant Colonel Ryan Divaras nga hapsay ug malinawon. Walay nakita nga problema si Divaras gikan pa sa pagsugod hangtod na sa pagtapos tungod sa maayong koordinasyon sa kapulisan, simbahan ug sa kagamanan sa sudad sa Sugbo. Well, first of all, the coordination between agencies. Dugay na nga sige meeting, no? And we planned it and we executed successfully. So muna usa ka factors na successful ang celebration as well as yung cooperation ng church as well as the mga tao. Giangkon ni Divaras nga wala sila maglisod, sanglit 50% lang sa kapasidad sa simbahan ang gitugutan nga makasulod ug dako usab og natabang ang pagsira sa mga dalan nga nagpalibot sa Basilica. Arnold Bustamante, CCT News. Quincentennial Committee na nawagan og panaghiusa subay na sa pag-commemorate sa ika-500 ka tuig sa Victory of Mactan. Formal usab nga giablihan ang Quincentennial Center sa siyudad sa Mandaue. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa nagpaduol nga paghinumdom sa ika-500 ka tuig sa kadaugan sa Mactan, padayon ang preparasyon sa Quincentennial Committee ingon man sa siyudad sa Lapu-Lapu. Sa press conference nga gipahigayon sa Office of the Presidential Assistant to the Visayas, Philippine Information Agency, Quincentennial Committee, gilatad ang mga aktibidades sa pagsaulog sa Quincentennial Commemoration sa Victory of Mactan, lakip na ang pag-unveiling sa Mactan Quincentennial Historical Marker, pag-able sa Quincentennial Museum ug ang pag-commemorate na sa Victory of Mactan karong Abril 20 City. We have conducted a thorough study of the accounts of Picopeta in order to identify the locations where the expedition stayed. And fortunately, we were able to identify 34 areas in the Visayas and Mindanao area where the Magellan Elcano expedition anchored or had an activity. And we are currently installing markers and pedestals on these places. And as mentioned by my colleague, we are not yet halfway through. The last marker, if I'm not mistaken, that we unveiled is the one in Tasasubo. Yeah, am I right? And then these coming days, we will be unveiling how many markers in the Lapu-Lapu. Gilauman usab nga motambong ang mga dagkong personalidad sa Pilipinas sama ni Presidente Rodrigo Duterte. Gipanawagan usab sa committee ang panaghiusa sa katawhan karon sa panahon sa pandemya. Si Professor Rene Escalante, Chairman sa National Quincentennial Committee, nagkanayon nga ang pagdaog nila dato Lapu-Lapu sa Battle of Mactan gumikan sa panaghiusa. Ug sama sa pakigbato karon nato sa pandemya, dapat usab maghiusa taliwala sa political belief, cultural belief ug uban pa. The battle against COVID is far from over. So the call for unity, the call for cooperation, the call for a better strategy will still be there. And I don't think we can win this in a matter of days, months, or probably in a year. So if we really want to win this battle, like what happened 500 years ago, we really have to cooperate and stay united behind our leader. Hopefully, when we end the commemoration, which is next year, we can now say
that we have won already in our battle. And this is the prayer of everyone, and this is the objective of the national government. Limitahan lang usab ang mga tawo nga mamahimong mutan-aw sa kasaulugan ug ang publiko giawhag nga mutan-aw sa TV o sa mga Facebook Live. Karong Pizza 20 City na ang commemoration sa Battle of Mactan ngadto sa Liberty Shrine sa siyudad sa Lapu-Lapu. Mary Rose Sagarino, Sista News. Sa laing bahin, 5 pa lang gani kaadlaw sa iyang bag-ong katungdanan girilibuhan na usab sa pwesto si CPPO Director Police Colonel Robert Lingbawan. Gihulipan kagahapon si Lingbawan sa kanhi hepe sa Cebu City Police Office nga si Colonel Engelbert Soriano. Abril 9 nga milingkod isip CPPO Director si Lingbawan base sa kamanduan sa Campo Crame ug gihulipan si Police Colonel Aladin Collado nga mao ng hepe sa Regional Comptroller Division 7. Wa mo hatag sa rason sa Lingbawan nga nung gibalik sa naandang unit isip hepe sa Regional Intelligence Division 7. Nakurat usab ang mga personnel sa Cebu Provincial Police Office sa dali nga kausaban sa liderato sa kapulisan sa probinsya. Sa iyang bahin miingon si Soriano nga mosunod lang kini sa mando sa ilang labaw sanglit isip usa ka maayong sundalo andam tumanon kung unsa ang gitinguha sa ilang mga leader. Mga sakop sa Crisis Response Battalion Management nga nag-okupar sa Cebu City Sports Center anda mo pahawa kung adunay kamanduan gikan sa Police Regional Office. Kini human mireklamo ang management sa mga pasilidad nga naguba ng mga kagamitan sa Cebu City Sports Center sama sa swimming pool. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mipasalig ang ground commander sa Crisis Response Battalion Management kung si RBM nga muhawa sila sa Cebu City Sports Center kung si CSC kung aduna ni kamanduan gikan sa hepe sa Police Regional Office 7. Kinaman mireklamo ang manager sa CSSC, Jundel Buntuyan, nga wala na nila maatiman ang Tibog Sports Center nga mao hinungdan nga adunay bahin ini nga nangaguba na sa Masa Oval o sa swimming pool. Mato ni Police Lieutenant Colonel Ryan Divaras ang kasamtangan nga Deputy City Director for Administration nga neto milabay nga buwan ginabi niya si Buntuyan nga ilan ang gamiton ang sports center tungod kay ablihan na nila kini sa publiko. Apan niya kining giingnan nga dito makigalayon sa Regional Director sa PRO7 netong Marso 17, 2020. Atod gyud sa pagsulbong sa kaso sa COVID-19 sa Central Visayas, giuyunan sa kagamanan sa Sudid sa Sugbo o sa PRO7 nga ipahimutan ang mga pulis sa sports center sanglit sila man ang mipatuman sa minimum health standard. A month ago, istorya ni Mr. Buntuyan that they intend to use na the facilities yung Cebu City Sports Complex, not particularly the pool, so the entire facility. I told him na just coordinate with the PRO7 leadership kay General Montejo if there are orders for us to pull out, then we will do so. So it will be the order of the regional director that we will comply. Dugang ni Divaras nga dako kayo ikatabang ang sports center sa ilang nga pagpuyo tungod kay dali ra sila nga makadeploy sa ilang mga personnel ug magamit usab nila ang track and field oval alang sa pagpaligon silang resistensya. Apan wala nila gamita ang swimming pool nga nausab na ang kolor niini ug mahimo usab nga ayuhon kini sa management sa sports center sanglit dili man maapektuhan ang pagpuyo sa mga pulis sa maong pasilidad. Of course not. We're not using the pool actually. We're just using the track for our police officers to be healthy. Track and field, yung oval. Sa panahon ni Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero, mismo ay usab sa paghangyo ang management sa sports center nga gamiton na nila ang pasilidad apan gibalibaran kini sa police official sanglit walay kabutangan ang mga pulis. Ang CRBM moabot ngadto sa kapin 400 ka mga personnel nga may gipang deploy sa mga police office sa Sugbo alang sa pagpatuman sa health protocol nunod sa palan nga kaso sa coronavirus disease 2019. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, incoming flights sa Mactan Cebu International Airport buksan na karong Abril 22. Moabot usab sa 22 ka incoming flights ang itugot unya sa tugpahanan kada adlaw. Ang kasayuran ni hantod ni Fudge Anthony Inso.
Gigatakdang buksan na pagbalik ang incoming flight sa Cebu International Airport kun MCIA karong Abril 22. Kini magitug-an nila Lapu-Lapu City Mayor Junard Dahong Chan, diin ang Bureau of Immigration ang nipahibaw kaniya kalabot nini. Gi-welcome hinoon sa mayor ang maong kalambuan. April 22, doon na ang Bureau of Immigration, doon na sila schedule for the flights. Alang sa mayor, dako kini gikatabang aron mo balik ang paglagsik sa ekonomiya sa syudad, partikular sa sektor sa turismo. Iyang gidugang nga mokabat sa 22 ka mga incoming flights ang itugot unya sa Bureau of Immigration sa maong tugpahanan kada adlaw. Sayo nini, si Chan ang isugyot usab ngadto sa Interagency Task Force kun IATF nga tugutan na ang mga langyaw nga turista nga makasud sa syudad basta lang ang maong mga langyaw ang nakakompleto na sa ilang bakuna kontra coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Ito lang, that's the rule na you can come to our place as long na vaccinated ka. Okay, makaingon ganit tamay nga mas nauna pa sila kay nato kay daghan pa tama pag nato ma-vaccinated. Di ba? Mas angay pa silang hadlok na to kay kita wala pa ta ma-vaccinated. Pipila pa lang ang vaccinated na to. Patch Anthony Inso, CCTN News. Pagkat itong mga balita nga po sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Sabar. Inyo ko itong nakita o nabati sa Sairi 47 dili sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Dugang mga kasayuran at gunahon ni Cons namatay nga itong higala si kanhi Presidential Legislative Liaison Office Under Secretary Adelino Adi Sitoy. Dugay sab siya kang mayor dito sa Cordoba. Namatay siya alas 7 kagabi. Gabi pagideni siya namatay gabi sa alas 7. Nagpanigon siya 85 anyos. O nagalagad din siya sigon sa kuwang ikayon na kaganina si Presidential Legislative Liaison Office Under Secretary. Apan sukad sa pagsugod sa pandemic ngadtong Marso 2020 nagpabilin ra siya sa lungsod, wa na siya ka-report dito siyang office, no? Tungod sa pandemic. And rest in niluwat peace, sad og pamahayag sir ang palasyo kagabi no niluwat og statement si Presidential Spokesperson Harry Roque ug ningon the palace expresses its deep condolences to the family, loved ones and colleagues of Secretary Adelino Sitoy of the Presidential Legislative Liaison Office. Matud ni Roque, Sitoy was instrumental in the passage of critical legislative reform measures of the Duterte government. As head of PLLO, he made sure that there is stronger executive-legislative collaboration to bring about genuine and lasting change through legislation. Si Sitoy mo ikatulong sakop o Duterte administration official nga mipanaw karong tuiga 2021 kanung duman itong Enero si Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Dante Jimenez ug ang Metro Manila Development Authority Chairman Danny Mipanaw usab. So kagahapon ato sa meeting uban niyang gabinete si Presidente Rodrigo Duterte mihatag og usa ka minutong kahilom og pagampo alang kang Sitoy. Si Sitoy mo ay labing idaran, no? Oldest member sa gabinete ni Duterte ug nagsaulog siyang adlaw na tawhan 2 months ago ni adtong Pebrero. 85 years old. Ug ang ato na minruman yun ni Siting Kabilin mo kining pagpatuman sa hapit na mahuman na 3rd Mandawi Mactan Bridge. Ug wa gyud siya makaabot sa paggamit gyud nini. Yes. Sa kaumanan gyud nini apan nagbarog na ang maong Bridge. 3rd Mandawi Mactan Mao Bridge. gid na akong giingon gabi ni Dennis no when I heard the news ingon ko sus wa gid kaabot si Mayor Adi sa iyahang gipaningkamutan gyud og maayo. So naingon si Dennis tinuod dako kay puruhan nga puhon ngandan niya noona og bridge after him now that he passed no as a tribute to him, but you know that was just possibility nga amuhang nahuna-unaan kay depende sad na sa nagpatukod. Yes, I think they will give credit to Ali Sitoy. In spite of all odds, no? As a matter of fact, I was chairman then of the Infrastructure Development Committee of the Regional Development Council.
kanunay na ako silang isunggal, sila si Attorney Tutol Batuhan, sila si Attorney Adi Sitoy, na asa naman to i-present ng inyong study diri sa RDC. Wa man mo agi RDC kon. Wa ni sila agi RDC. Anyway, mahimo man total privately funded man wa may kwarta gikan gobyerno ang gigasto niini niya private public partnership man on the part of the public kato pa kining Cebu City ug sa Cordova ang luna raman nga giagian no mauray ingnon ta counterparty ni ang nagasto gid ini mo man ang basta kanang kang money pangilinan no. So yun ana wa gyud human ha pero wa gyud siya baka abot gyud nga diablihan na ang maong taytayan. Rest in peace, my friend. Adi Sitoy. Arita sa nag-isgot pa yung taytayan. Imong ibalita ka ganina kung nga doon ay tulo ka flyovers o sa ka underpass na tukuron dinhi sa Dakbayan sa Subo. I'll tell you in advance kon I'm not excited. I don't believe this will push through. You know why? Because this is a project of the Department of Public Works and Highways na ko-terminos sa term sa Presidente Rodrigo Duterte, which will end on June of 2022 of next year. Sa man paghuman inig 2022. As a matter of fact, nag-consultation pa. First phase pa ni consultation sa mga apektadong residente nining og mga establishmento nga ipaigayon nga proyekto og ipaigayon sila detailed engineering design mo ni una kon detailed engineering design ang SEDCO engineers ni kaila kung kinsa sila ang unang flyover manukad kuno sa Osmeña Boulevard Esquina en Bacalso Avenue Lagpas sa Fidel Rosario Street ug Leon Quilat Street doon kita on 1,140 meters. Ang ikaduha mulagpas gikan sa Esquina en Bacalso Avenue, Esquina Virama, na doon kita on 1,265 meters. Ang wa may isguti ato sa konsultasyon mao ang underpass nga mutadlas sa karsadas mambaling padung sa South Road Properties kun SRP nga musangko sa Cebu South Coastal Road. Kining gitawag og detailed engineering design pandit na ni no anay kwarta nga gi-release ang Department of Public Works and Highways ni nga worth 105 million studio pa ni cons no gi-issue na ni sa DPWH unya doon na sila notice to proceed alang sa SEDCO alang nining DED kon sa detailed engineering design niadtong Disyembre 14, 2020 ug wow kabuan ng paghimog detailed engineering design. Ug ang ato nini kon number 1 is sa ilang pag-estudyo ini tanawon pa nimo kay palapdan man ning daan dinhi ug sa nining duha ka mga flyovers. Nagkanayon si Leia Negre na representative sa SEDCO Engineers nga palapdan og 2 metros ug tunga gikan sa kilid sa karsada alang sa road widening di na mga yuta bayran kuno kung pilay market value. That's another one because that's not cheap. You have to look for that money. Unya kay paagi mga ni zonal sa market value, no longer the zonal valuation. Ang market value pasabot ni Cons og pila may pagkahalin na ng tupad moy market value sa imong yuta. Katong zonal valuation, ibaagi man ito sa BIR, pila naman dito yung charge sila. Ang mga establishment of stakeholders, wa ni padangat sa daghang mga concerns batok sa proyekto. I don't know, karang yung niya na mo concern, magandang tayo concern, kay lalim ka magandang mo residente, maguba o yung establishment. But I think they were just also hoping that this project will not really kanang push through, no? I'm very sorry, dili ko negative kay nini, pero I'm just telling the truth, no, sa akong pagtanaw ini. Because if this is the project of the government, so therefore this administration has to push this through. But this administration will last only until June of 2022. Lain na. Unless of course, of ilang ipuntaw ang mudaog, kunya ilan ning ipadayon.
Iguran ako ang mga tao og unsa kalapad ang road widening og pila ibayad sa propiedad nga mapiktuhan. Even the bayad kon is not yet determined. Not yet fixed. Pila. But wala Ang, din na siya possibility, sir, that whatever project is approved today, budget will be allocated until mahuman ang project? There's no budget yet. This only the budget allocated was only for the design, no, only for the detailed engineering design. Tato pa drawing pa ni Cons. Yeah, I know. That's why consultation pa. But I mean ba, with your fears about the term of the president ending next year, dili day na siya pwedeng gahinandaan. Like, not just for this, no? Depends. Kaya ang kaning flyover, lalisono ni, ang uban ganahan, ang uban di. What I mean is, kanabang dunay mga proyekto nga masugdan, dili gyud na mapangitaag paagi nga magahinan siya hangtod sa kanang completion of the project? Yes, ug masugdan na Cons, masugdan na, doon na budget nga gasto, nga masugdan na o continuing appropriation na Cons. Pwede na, no? Pero I don't believe they can start this within the year. Yeah, true. Kay kanang layo pa man niglatasunon, consultation pa man unya. Di sa tamutuo nga wag gyud musupak ani. Karon nga nigawas na ning balita, I'm sure daghan yang mo pagawasad sa ilahang mga panahom o pagsupak kay kanang kuan. I'm sure of this because na may ani nahitabo sa Manila dunya di gyud na nimo ma-please ang tanan. So doon nagiuban, especially those who will be affected kay kanang mga establishments or mga residences, mostly katug yung mga naipanginabuhian nga maapektuhan sad sa maong proyekto. Let me remind you, Cons, two flyover projects, katong sa Diris Gorordo Avenue, na misupak ang mga madre, diri dapit tubangan sa Immaculada Concepcion. Ang usa, mo diretso dito sa gikan sa Carreta Minterio, iskina MJ Cuenco. Budgeted na constant ng budget ang contract ang bidding satisfied na nahumana, nahatag na ang contract to proceed to the contractors. Hay na because daghang misupak wa maayo pagka consultation, no? So, kadto kwarta na gito diha ng kwarta. Remember, ang kwarta gani diha pa man sa kang tami nga appropriation na nga naabot og mga 400 million or kalambam tingod to something. Iyan na lang gihatag ni kaniya to Mayor Eduardo Gullias para dito project ni Eduardo Gullias. Because even if it's there already, basta di pa masugdan ang project, basta wa pa matbutang ng mga poste diha yun na even gani ingon niya na daghan pa kay I can cite you one. It was Bohol Cons sa kalimot ng lugar des Bohol. Kanang doon na gani sakay Baroto sa kanang Sapa. Doon ay kuan dia Cons flyover. Ako ginang gibisita dito Cons, kay gibisita, ipabisita mo gyud ko. Wa na Cons na ang flyover taas-taas na nag-ambo na padung niya maigo ang simbahan. Ni Tiabaw ang mga pare. Ang flyover nakambura diharan ang tugod dasdan. The very expensive flyover nga nagwag hagtod karon wag ni tabo. So you have to satisfy sa mga tao nga mapiktuhan ini. Karon ningaw gugayo wag ko ni stakeholder nga kuanoy nga mipadangat sa daghan concern. Natural, tingalig number one, Pastor Kibaw kung sa gayon mahitabo, maigo ba, at napita maigo ang ilang kuan, pila ibayad yun, because kanang pagbayad ko, it's not ura-ura mismo, bakaw kag pila ibayad ni mo diha. Because you're talking about government funds here. Mag-assessment pa na, mangonsulta pa na silang mga abogado because dili na ingon ana kapaspas. Plus, di sa kasiguro kung tanan nga stakeholders nga ma-affected, napadalaan ba, nakadawat ba, or because there is a pandemic. But chances are, with them, with this already out in the news, unya, na mga kasayurang manggawas, dako kay puruhan nga manggawas na sad ning mga ilahang mga opinion, no? Especially because sila gyud mo direktamente maapektuhan aning maong proyekto. Forgive me. Dahil ako, you might think na I'm against development projects. I am a development-oriented person. I've been heading the Infrastructure Development Committee for 18 years.
the Regional Development Council. And I know that the infrastructure project can help the economy. But ang ako nang isulti is, kanindot too good to be true. Why only now? Kunya, nag-atubang patag-pandemic, nagkabikos-bikos na kwarta. Kunya, di atan ini. Unsa man say naaani nga nung karon may nagdungan a year before elections, bakit ngayon ka lang? Sa oy, Ano na? ako nangutana ra ko, ikaw imusan. Unsa man? Siguro ko yun na. Oh, di ba? Ano na? So, number one, apiki. Number two, daghang galastuhan. Nga, gisaway ganito dito sa kwan, dito sa Manila Bay nga, pila rin yung gasto niya ito nga pagtambak-tambak niya ng Dolomite. Dolomite. Kini pa, my God, you're talking about billions of pesos here. Kunya, where will we get the money? Well, daghang kautangan, yes. Niya ka ng kwarta, magamit nita na nato nining para sa gubang nining pandemic, kining mga pobre in taong nga nagkalisod-lisod na maapektuhan nining kining ekonomiya na dahil sa pandemic. So, muna yung nagkinahang na nung-una. Unahon talaga ng underpass and flyover. Although dugay-dugay na nilang studio, but remember, this is December 2020. The pandemic was already there. Remember, the pandemic was December of 2019. So, they started with the study last December 14 of 2020. Why? And they released the money of 105 million for the detailed engineering and design. Anyway, they are my friends, Con. They are my friends. Wow, wam tay problema anang friends. Friends mo na, pero trabaho. Niya kung kaayuhan sa That's mga tao, kaayuhan sa mga tao. That's right. You know, Con. I'm sorry na lang. No? I'm just telling, unsay, kining ato ako din Con, unsay ko, ato lang lay on the table. And correct us if we're wrong, but kana mo yung pagtuo o doon sa tigamay knowledge yun ini. And pangutanan, number one yung pangutanan, anong karoon man? Ako na sad ha. Kung sa mga breaks ito. Breaks ata. Balik lang tarong tao-tao din. Sa itong pagbalik, katong mga sige pangutana, parte sa PWH, PWD, cash assistance, o ang atong COVID update, ato ipadangat sa itong pagbalik. Mas pipila ka pahinomdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gupog para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Parang hello Cebu, maing buntag Pinoy. Murag andam na ba si Mr. Rodel Cons? Rodel, andam kayo. diyan na. Agad-agad. Okay. Ato ipadangat atong DOH Central Visayas COVID-19 Case Bulletin number 301 dated April 15, 2021. 66 new cases for Cebu City, 29 kabag-ong kaso sa Lapu-Lapu City, 26 for Mandaue City, 15 for Bohol, 80 for Cebu Province, 43 for Negros Oriental, and 2 for Siquijor. Samtang dunay additional reported deaths, duha ka buok, usa niini gikan sa Cebu Province ug usa gikan sa Negros Oriental. Additional reported recoveries, upat for Cebu City, 26 sa Lapu-Lapu City, 44 sa Mandaue City, 32 sa Bohol, 70 sa Cebu, 6 sa Negros Oriental ug 3 sa Siquijor. Sa kinatibukan, 261 kabag-ong kaso for entire Central Visayas, which has 4,391 active cases. Oh, good. 66. Hapon, I think we had the other day. I think we had 3 figures, no? Karon 2 figures na lang, and I hope it will continue to go down. Sino kayo? Katong maging kon sa PWD, magka-shade na sila. Yes, ang ato ang City Hall sir ni padayag og pamahani, pagawas og pamahayag party ani. Timing kaayo kay di ba naghisgot man ka last week ba mo sir natagaan ang senior citizens? First alibot ko ra. Last week no. Unya
automatic na biya niya itong viewers. Basta mahatagan ng seniors, mag-follow up dayon ang PWD kung asa ng ilaha. So karon good news kay matod ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga ipahigayon na ang distribution sa financial assistance karong Mayo 8, sugod Mayo 8, alang sa ato ang persons with disability. So niya ang financial aid magkantidad og 5,000 alang sa buwan sa Enero, Pebrero, Marso, Abril ug Mayo. Ang Cebu City Government mihatag kini og cash aid alang sa kwalipikado nga PWDs magkantidad og 12,000 or 3,000 every quarter of the year ubos sa City Ordinance 2456. Ang distribution ipahigayon gihapon pinaagi sa house to house nga pamaagi aron masiguro nga safety ang atong mga PWD. Matod ni Mayor Labella, ang distribution dili kuno ni magdugay tungod kay di man kaayo daghan ang rehistrado nga PWDs kung itandi sa atong mga nakarehistro nga senior citizens sa syudad nga niabot og at least 80,000. So karon matod pa there are at least 11,000 qualified PWDs in the city niya. Sama sab kuno sa senior citizens. Parehang Sir Manny nga doon na ATM card ang city government ni pasalig nga sa mga PWDs nga hapit na sad kuno sila magka cash card para sa ilang tinuig nga financial aid. Apan ang cash cards giproseso pa matud ni Mayor Edgar Labella. So puhon-puhon na nanya mo'y card para kuan diretso na dili na house to house ang distribution, mas efficient. Okay, good. 5,000, no, house to house, starting May 8. Apit na. Okay, talking about PWD, murag nakitaan ni Councilor Yayoy Alcoseba. Sponsorship resolution, kaya yung naobserbahan na ang mga kadalanan din sa Cebu City, labi na sa Maydan, Colon, Legazpi, Bigulian Streets, dili kuno PWD friendly. I agree. Kung mong tanahon di ako, ang mga agi ka sa sidewalk, karang atubangan ng mga tindahan, doon ay mga hugon, inana, sa karasad ka, dili ba even? Or bisag dili even, kanang wa pa untay makababag ba? Diretso lang ang mga PWDs, labi na ang magsakay og mga stretchers or whatever, no? Or magsungkod. Wheelchairs. Di na kinahanglan mag-naog o mag-wheelchair. Di na kinahanglan nga mag-naog-naog nga ng pipila ka ang kay dili even ang ato nga kining sidewalk, no, in front of kanang stores. Naana ni kanadto kon ako ning hinumduman kanadto nga sa dihan paglingkod gyud pagamayor pagdaog ni Mayor Florentino Solon, iyan ang gihimo ipamguba niya ng mga kuan-kuan kanang dili even i-even niyang tanan nga mga kuan abot na ron ibalik naman sa puno tungod sa baha, sir, kay ang ubang mga establishments maningkamot og kanang butang gani og simentado nga mga ali, I don't know what you call that, but para siguro dili mo sud ang flood waters, especially sa downtown area kung kusog ang uwan or bisag hinay gang uwan sakam gyud gayday ang tubig. So I think mo na ilahang usa sa rason, no, nganong gingon ana, but should not be kay do na biya tay kanang ordinansa nga nagpanalipod unta sa kuan sa ato ang mga agianan o sa para easier access for our PWD. So niya do na gay nay kana imong giingon karon nga ng coach Yayoy ni Konsehal Yayoy na naay corollary motion si Konsehal Alvin Dizon ug ni ingon ni hawag sa executive department nga ipatuman kay do na naman toy ordinansa kaniadto si Konsehal Alvin Dizon katong barrier free tourism ordinance, appeal na siya kay kani si Konsehal Alvin Dizon kausam niya kaning mga kanang for PWDs, no, nga mahiluna sad sila wa discrimination, but katuyang gingon barrier free tourism ordinance alang to sa pagkanang universalize gani para may parihas tanan universal ang kining barrier free design standards specifications alang sa mga tourism-related establishments sama sa hotel, resorts, restaurants, kanang mga mall, ug ban pa, aron matubag ang panginahanglan sa mga PWD. So, tinuod na nanay ordinansa ang pagpatuman, hinaut unta istriktuhon pod sa ato ang executive department. And mind you, doon na national law, batas pagbansa 344 cons. Nanay abalaod national. You know,
Batas Pambasa 344 aims to ensure the attainment of a barrier-free environment that will enable disabled persons to have access in public and private buildings and establishments. Wa gyud ni mapatuman mo nang gisegundahan ni Yayoy, Konsel Yayoy Alcoseba og ni Alvin Dizon. Ang kuan gyud kayo ang kining nang hinusog yung pagayo ni Nikons kini si Mrs. Adela Cono, you know her? Si Mrs. Adela Cono is an Avila, sister, maguwang ni Bobit Avila, who is also a PWD. Kanya, siya ay takop komunikan niya doon sa Regional Development Council, sa Infrastructure Development Committee. Doon na gayong mga infrastructure projects nga isgutan, airports, bridges, mga unit buildings, and so on and so forth. Anak dahil na siya, mubarog dahil na siya, mahisgot dahil na siya international na balaod aron sa paghatag ng access sa mga private and public buildings sa mga disabled persons. Sa ilang hisgut anak kagahapon, mag session man kagahapon, out. Naingnan sa silang Vice Mayor Michael Rama, nga kanigang City Hall, di mo gaya ni Kuan, kinahanglan mo gaya ni kinahanglan mo gaya ni nga ma-PWD friendly. Ningon si Vice Mayor Michael Rama nga studyatas gawas tinuod na pero obserbari ni atong mga opisina hasta ka ng entrance kuno pa doon siyang opisina dili man PWD friendly sakto sa gyud kay naay ramp but dili man tanan wa kaayoy access ba pero in fairness sinahinay baya pod nga na nausab ng ubang areas din ha kay kanang ground floor bitaw sa legislative na naman ay ramp padong sa elevator pero not as per office gyud nga mo'y gipasabot I think ni Vice Mayor Michael Rama. Even kanang mga restrooms kon, doon naman gina standards, international standards ana nga wa tumana karon murag lip service ba lang tumutangan lang og gulitanan. But doon na gina international standards na kon. But who is supposed to check that? Ang kuan doon na may group of PWDs. Yeah, but supposedly OBO will also be doing that, no? Yeah, sila si Miss Adela Cono katong usa si Ruiz. I don't know where Ruiz is. Kuan gyapon to PWD gyapon ang kalimot ko first name. Ako gyapon tako. Muna sila check. They are members of the national organization. May tungod nini niya. Murag gi-empower ni sa atong government to check on mga ingon ini. And kinungon sa kay dili lalim niya iyang basta ako kitang problema as far as that is concerned. No? Ako paging kitang problema. Kanya arita ko sa kwan katong gisog man yung kayo ang Vicente Soto Memorial Medical Center o the Department of Health na wala lagi pamugos nga mga nurses karon tanawa dula pa 30 kadugang mga nurses na mo larga padong dito sa National Capital Region. Tanaw pag wala lagi mamugos kay ya pamgari gidugang gyud. Si Dr. Mary Jean Loreche, Department of Public Works, Department of Health, the Central Visayas, na kanayon na 30 kadugang mga nurses nga ipada dito sa ilang gitawag og Nurse Deployment Program, the temporary treatment and monitoring facilities and other facilities in the province. 20 kanila ipada sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong City, samtang ang kuban i-deploy sa Las Piñas General Hospital and Trauma Center. Ipasalig ni Loreche na ang Cebu's healthcare system will not be affected as our critical care utilization rate is very low. Karon, ang ilang madawat ng sweldo og mga incentive cons, parehan itong unang nilarga. Katuunang nilarga kon sa pag-send off na ito, daghan kayo pang sa 5,000 na mo, 5,000 Pareha sa tingali sir. Wa man siya sa ari. Wa man tingali siya no. Unsa man sad ka oy. Apila lang sa to, bahala na lang send off sir. Importante pareha sa benefits. Postlan man. Pareha tingin sweldo no, kaya kanang sweldo di ba nawalalis niya ang mga per diem dito, kung sa plangupan dito mga allowances, but I'm talking about 5,000 per kanya ingon din ang Cebu City. PJ sa mga 10,000 ang province, 5,000 sa Damua. O parit upap. Yan nagbalik nila another 10,000. Naingon na. Kala na pala na sila. Basta kanina puno dito ikaw ba no?
Sige. Kining Sir, ato sa ning i-greet atong mga nananaw online, sir. Bikay na usa ng utana diri, sir. May buntag sa mga natanaw karon no sa ato ang live stream. Ma'am Rosita Berdon, Princess Leia Alveas Lego, Ma'am Helen Herrera, good morning. Sir Nemesio Yuban, Ma'am Abet Salili Suaco, Ma'am Antoinette Mendoza Boyser, may buntag diha, Ma'am. Sir Willie Bayan, good morning. Unya kanang naay niingon sir gaganina yaning reaction na si Ma'am Rosita Berdon ingon mao gyud ba malo usaman si Sir Adi nga angayan pasidunggan. Salamat sa pagsulti, ma'am. Nya si Sir Manuel Manuela Miculob. Good morning, Sir Manny. Mangutana unta mi unsa na status sa Tayud Kansaga Road widening? Dugay naman na hangtod karon wa pa man nahuman. Would you know this, sir? The Tayud Kansaga Road widening was a big problem. Then kanento ang god kana ang DPWH yung tamang trabaho niya na, but when that was during the time of President Gloria Macapagal Arroyo, and si Governor Gwen Garcia de Tunguna nihangyo kang Presidente Arroyo na ang province na lang mo trabaho, no? Muna lang mo trabaho din. Sugot si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, so the budget was given to the province. Ang nakadaot niya na kay ang maugyapon na kanigyapon right away. Maugyapon nila kung kay problema ang right away. Ang naitabo kung bununta niya ito, kung ugaling ang national government pa through the DPWH, kung may undertake niya na, mahimo man lang itong dili bayran ang kanang mga tao nga maapektuhan ng right away. Why? Because that's owned by the government. Kanang ilang i-occupy karon daan pa na, inunon pa nagdaan. So therefore, mahimo lang na sila ipaisbog na way bayad, no? So dako untang ma-save. So the money, the budget that was intended for the project was kuwang. Muna nga wa na mahinayon, wa gyud wa matiwas ang operasyon. Mahinayon pero wa matiwas. I hope iwas na. Naot unta no kay mao ba. But you know, sir, mao gid na akong nabantayan. Kana bitawng kaniadto, balikan ako ng flyover des Banilad na timingan siguro ng, or I think kanang panahon na kapitan ko, no, when the discussions were there. There were some who opposed kay mas maay ko no nga widening, but until now, wa pa gyud na natiwas ang widening gikan sa padung adto sa Talamban area. Mauna nga naiuban dagko nga daan, bitik abot sa unahan, nagabot sa unahan. Wa gyud. Kanang kuan gyud. Maputol gyud siya, di gyud siya mapadayon kay naman gyud mga daan nga wa pa gyud napalapdan. I don't know if napa ba nay budget, himuan pa ba nagbag-ong budget or unsa ba? Akong balik-balikon ko nga when I was chairman of the Infrastructure Development Committee, I passed a resolution which is approved by the whole body, by the RDC Full Council, na dili sugdan ang project kung ugaling doon na pa problema sa right of way. Mao man gid problema sa right diba? of way. Wherever murag mao gyud na yung magkasango pirmi kanang right of way. So kay dili nila tingali isug-isug sad, tingali sa dako sa Granggo, tingali doon na sa gisaligan, awasad na yun. Tanawa, di ba? Lapad ya mo, mukalit lang gamay niya, mulapad, yun na. Mao nang maka-bottleneck. Muna yung makaigon. Nga bottleneck, natural, kaya dako kayo din niya, pagabot dito sa gamay, isug kayo tanan. Ay, nako. Anyway. So, arita sa kuan, mga medical workers ko, no, priority. Doon na pa kay kuan diya, doon na pa kay i-treat. Okay na, sir. Ang mga medical workers kung giklaros Department of Health, Visayas, ng medical frontliners ang makadawat og stock sa bakuna karon tungod kay di pa igo aron kining sugdan ang senior citizen sunod sa priority list, no? Di pa igo ako balik ko ra. Giklaro sa Department of Health Central Visayas ng medical frontliners ang makadawat sa stock na bakuna karon tungod kay dili pa igo aron sugdan ang senior citizens nga sunod sa priority list. Di pasabot ang DOH-7 ni human ang mass vaccination sa usa ka mall sa siyudad sa Subo sa Huwebes, Abril 15. Din senior citizens ni adto apan gipangbalibaran. Tanawa ra mo lagi ni kapoy-kapoy ang mga senior citizens. Naunsa naman nga ito ang paano, di man maklaro. Correct. Unya, ma-exposer ang seniors nga high risk, ma-expose pa hinoon kay ni gawas. Mo lagi. Asa naman na, naunsa naman na. Kadudi lagi pagkanimaong nga ito ang kampanya.
Matod ni Dr. Mary Jean Lorenzo, tigbababas DOH-7 at Abril 15, adun nalay 178,560 ka doses sa mga bakuna ang ilang nadawat sukad sa Marso. Apil na nini ang 44,400 doses sa Sinovac na naabot nitong Miyerkules, Abril 14. Matod ni Lorenzo, na dunay 131,781 ka medical health workers ang nalista silang A1 priority list. Busa nagkinahanglan silang dobling doses sa baong nga gidaghanon alang sa second dose kung 263,562 doses sa kinatibukan. Sigod ni Lorenzo na mamahimo ra nga makasugod ang pasilidad sa pagbakuna sa mga senior citizens kung mahuman na sila sa pagbakuna sa tanang medical workers. Karang bahin ang DOH anunsyo nga dunay dugang 30 ka mga nurses amo na akong giisip sa ganina. Tumuna kon. Ni bungsad ko sir kay karon kuno karong adlaw Friday ang Project Balik Buhay doon ako ni bakunahan 600 ka individual gikan sa pribadong sektor nga nalakip sa A1 medical frontliners, A2 senior citizens, A3 persons with comorbidities priority list. Matod ni Lorenzo ato ni ipahigayon sa Chongwa unya sa Mandawi, unya sa Cebu Doctors Hospital sa Cebu ug sa ARC sa Lapu-Lapu. Ang 600 kuno ka mga tao gikan sa mga kompanya nga niduso sa ilang master list that was later approved by the DOH-7 and their local government unit. So naglibog ko ani. So doon na sa lahi pud na ang sa PBB. Kaso pa ang PBB makahimo silang ilaha dito nga prioritize sila bisag dili senior citizen or senior citizen sa kinsa ang ilang doon na sila mga categories dito kung kinsa ilang bakunahan. Okay na appeal na gud ang mga persons with comorbidities. Dili na sundon kining ato ka nga gitakda sa gobyerno. Probably, I don't know. Kay ilaha public-private partnership, but this has to be aligned yun, no? Para usa lang yun ba? Mausa ba ang mga tao will know where to go. I think it's very important, like you said, kaning information dissemination is very important para dili ta makakos og kalibog. Atong may bawaan ni sunod kon sa mga mayor, ang mga konsehal, ang mga vice-mayor, ang mga gobernador, ang mga provincial board members, pakunahan na kita taon diri in taon, nadugay kitang naghuwat, wa pagalita ba rehistro. Wala pa man sad. Okay, kanang ang mga tao nangutana asa magpalista. Wala pa may listing, di ba? For regular people, akong nahibawan. Seniors pa man to ang nanggawas. I don't know. Ato nang atangan. Uy, unya kagahapon, naghisgot to sa session. Wa pa man gani di ay tay kuan. Wala pa man gani PO ang mga bakuna nga palitunon sa Cebu City. So, samot pa ni kanus-a pa ni, di ba? Sa man PO nga wa man mag-release support ang Cebu City. Di man Cebu City nga dili kuno what lang hatag kwarta kay mag-agad sa national government. Oh, yan na ba to'y giingon kagahapon si Vice Mayor Michael Rama nga kung magsige lang kuno tag-agad mura bag tingi-tingi sir ba 500 ipada 500 so di gyud ka ingon di gyud kuno ni makaingon nga makahimo tag ka ng massive vaccination drive. How could it be massive kung kinintos ra ipada ba? Ya kamo ay city council nganon ya ikaw may vaccine czar nganong dili man ka maninguha nga i-release na ng kwarta. I mean ang city council has the power of the purse. So maghimo mo itong resolusyon i-release na ng kwarta aron ipamanit ang bakuna, di ba? Bitaw tao na. You have that power. Kagahapon murag sa session nakabasam ko ato sa murag na kabasa ko Sunstar gabi siguro to nga. Nag-session yan ana ko no si Councilor Nestor Archival nga asa naman na atong tan-aon ang mga dokumento na ingon si Vice Mayor Michael Rama term sheet pa may naa diri ingon kuno si Councilor Nestor Archival nga unsa gud ay sige tag storya ani niya wa pa day ni klaro di ay kapait ang taon oy sa icon mo sige tag isgot na ni ba magtuon niya ng mga tao nga kita mga kwanta ba mga negativista kanang dili gid na nga to alang is to bring forth kung unsa nga to mga problema aron masulbar sa ato mga tinugyanan no. Bitaw. Depende sa na sir watchdogs of society but usahay karong mga panahon na ako nabatayan depende kung unsa imong balik ta sa imong rose colored glasses depende sa color sa glasses that you prefer to wear. Yes, you know that. So, gaya nga mga dere, pahay
amigo na to, may ubos. Taon man. Kaya kong amigo nga, may ubos. Katong ito mga pag-istutan kanto, akin na ito mga karbon-karbon, akin na ito mga... Kaya kong, taon to man, I have to say it, otherwise, undang ko rin yung programa ko yung taon. So, more na, ang atuwa is trabaho lang, no? And hope na mo appreciate mo because we are helping you to correct things, to do what you're supposed to do. Pasalamat mo na mo, no? Kaya di man mo ang programa. No need, sir. Oy, no need nga magpasalamat og kanang masuko pod aw inyo hasad na. Di na mahintabo nga dapat magkanunay tagparihag panglantaw skin buhi kung magpariha ta kanunay aw. Wala na musaway og dunay angay sa wayunon. No? Musaway kung dayon sa wayunon, day kung nay angay daygon. Ya, wanam tay oras sir, di man gyud ta kakuan ani sir. Saon man gyud ta ni. At sa ni padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Mga igsoon, ang pag-umol sa kiniyas kabataan, anak gayon magsugod sa iyang panimay. Busa ang ginikanan dako kayo og katungdanan ngadto sa ilang mga anak. Aron kini dili masaag sa hiwi nga dalan. Sa Mateo 10:34 nagingon, ayaw kamo paguna-una nga miyani ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko o dili espada. Busa kinanglan nga ampihan nato ang atong matag pamilya. Sa Mateo 10:35 mingon pagayod ang labing mangilad nga kaaway sa tao mura ang iyang mga sayop sa iyang kaugalingong panimay. Busa mga igsoon, ayaw hatagi o kahigayunan ang kaaway aron makalihok diha sa atong pamilya. Kay sa ato unyang intensyon nga mualagad sa Ginoo, mahimpuwak ang atong pamilya sa kadautan. Kinanglan nga kamao kitang mahig sa atong oras. Doon na kita oras sa atong pamilya, oras sa pagnginabuhi, o oras sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ug dili mayong pagkabalanse kining butanga, natural nga kasamok kayo ang may tabo. Ug delikado nga mao kini ang gamiton sa kaaway aron mabungkag ang atong pamilya. Nagsuon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Mag-ambot kita. Langitong Amahan, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo. Dili mo sa kaminungdanon nga butang. Itahan namo kanimo ang among pamilya. Ang among oras ug ang tanan namong gibuhaton. Aron imo kining ayohon sa pagpahigayon sa husto. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Mga pasalamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma, Nanay Dayan, and Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. At ang itong mga balita karong udtos, mga balita sa alas 12, humaninit Santos Camisa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon na itong mga balita sa Sairi 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ay sa kalibot ugma ang faith in action nila ni Tatay Dodong Limchua o ni Conchel Malu. Ako si Manny Del Santos sa Bacau. Hanggang sa Lunes pohon. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa maluod, kadagan sa panghitabo. Dear Saint Joseph, build me a home made out of
with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Ang Catechism of the Catholic Church naghatagan ato og kahulugan nining pulong prudence. Matud pa ang pulong prudence usa ka birtud nga diin dunay pag-ila sa tinuod nga maayo ug pagpili sa husto nga pamaagi aron pagkabot sa angay nga pagabuhaton. Si Tomas de Aquino mipahimugat nga ang prudence kun ang pagkamabinantayon mo ilabing dako og minungdanon nga mga birtud. Kining birtud nga prudence kon pagkamabinantayon mo birtud nga gibansay sa mga hari aron ang ilang gingharian makapadayon pag barug taliwala sa mga hulga sa mga pagsulay o kalisdanan. Sanglit si San Jose mao man ang giisip nga hari sa Sagrada Pamilya ug ato sab nga giisip nga espirituhanong amahan kining birtud sa pagkamabinantayon nga iyang naangkon angay kayo sa atong pamamalandong nining atong panahon karon. Si San Jose sa iyang pagkamabinantayon mao kini ang hiyas nga iyang gihuptan sa paggiya ug pagdumala sa Sagrada Pamilya kang Hesus ug ni Maria. Una, pagkasayod yun niya nga mabdos ng daan si Maria, he is very prudent to tackle the situation by listening the message of God through his dreams. Ikaduha, dihang iyang nabalitaan nga patyon ang tanang mga bata ni Herodes nga nagpanuigon og 2 ka tuig paubos. Uban ni Maria og sa batang Hesus, may nampingon sila nga mikagyo ngadto sa Ehipto. Giluwas niyo siyang kinabuhi sa maabot nga manluluwa sa kalibutan. Diha sa kamot sa mabangis nga si Hari Herodes. Og dito sa puyo sa Ehipto sulod sa taas ka panahon. Apan diha nasayra niya nga si Herodes patay na. Mipauli siya nga may binantayon o pagkasayo niya nga si Arkelao, ang anak ni Herodes nga mipuli kaniya bangis usab nga paghahari, mibalhin sila puyo dito sa Galilea, sa lungsod sa Nazaret. Makaingon kita nga nakatuman si Jesus sa iyang tahas sa pagkapanubos sa katawhan, kay diha man ang iyang amahan, si San Jose. Nagalima kaniya sa tumang kamay ng pingon. Dunay duha ka klase ang prudence. Dunay prudence nga human, paggabay sa mga tao nga dili matumpawak sa kalisdanan o sa kalautan. Si San Jose siya ang pagka-prudent, gitawag kini og supernatural. Kay miharong man siya sa mga pag-antos, uban ang mainitong pag-ampo o pagpamalandong. Andam man siyang mupasan sa krus sa makasakitan, diha sa gugma o kaluoy. Kita sanglit tawhanon ang atong kusog diliigo, makasugakod sa mga haylog tintal sa mga daotan nining kalibutan. Sagad masayop kita ang atong desisyon o dako kayo ang higayunan sa atong pagkahilokapa. Nagkinahanglan kusog, laing kusog nga espirituhanon nga mo'y mayuda kanato sa atong adlaw-adlaw nga pahigbugno sa kinabuhi. Madangop kita kang Senyor San Jose, ang atong espirituhanong amahan. Ato siyang gunitan, isip atong gabay sa atong kinabuhi ining kalibutan. Ato siyang kuyugan sa iyang mabinantayon nga pag-amahan ng espirituhanon, aron taliwala sa mga bagyo o kalistanan o sa mga hadla nining kalibutan. Ato kining masugat, masungasong hangtod nga ang atong makuptan ang kadaugan, ang gisaad sa Dios ang iyang gingharian. Uban ni Jesus, uban ni Maria, ug ni San Jose, ang atong espirituhanong amahan. Amen. Senyor San Jose, Saint Joseph,
pray for us. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. He has made him Lord of his household. And prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose Blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Usa ka pagtuo